Hi! What's up kaibigan? Ito ang Mahiwagang TV na maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento, mga misteryo, hiwaga at mga kakatuwang pangyayari. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang kwento ng bangungot. Nagring na ang bell sa klase ng matematika. Ang malakas at malinaw na kampana nito ay tumunog ng ilang beses. 2 beses. Sa ikatlong bagting, ang liwanag mula sa mga bintana ng paaralan ay nawawala. Ibinaba ng karamihan sa amin ang aming mga ballpen, tumayo at mabilis na kinuha ang mga backpack bago ang ika-4 na bagting. Alam ng karamihan sa amin na hindi talaga nilalampasan ng 6 na bagting bago ito dumating. May isang baguhang estudyante na kalilipat pa lang sa may bintana na hindi pa kumikilos ng mabilis. Nag-iingay, nagtatanong ng napakaraming tanong. Nakatuon ang kanyang mga mata sa bintana. Alam naming hinahanap niya kung saan nanggagaling ang dilim. Bagamat tanghaling tapat iyon. Sayang naman, siya ay tila mabait. Hindi siya taga rito, pero maingay siya. Ang kanyang ulo ay biglang napatungo at biglang nahilo na parang gulay ang katawan sa lambot. Si Sir Andy ay nasa pintuan na naghatid sa amin sa pasilyo nang mapansin niyang nahihilo ang bagong estudyante. "O Tutoy," sabi niya. Nanginginig at nangingisay ang bata. Dumadaing na tila nasasaktan. Malakas ang pagdaing kahit parang gulay na ang kanyang katawan sa lambot. Isinara ni Sir Andy ang pinto ng silid-aralan at nilak ito. Tumirik na ang mata ng bagong estudyante. Namumutla at parang gatas ang mga mata at basa na ng laway ang kanyang panga. Kawawang bata. Lumabas na kami sa hall. Sumama sa amin ang mga mag-aaral mula sa ibang mga silid-aralan. Hawak-hawak ang mga backpack at chinek ang aming mga cellphone para i-text ang aming mga magulang. Tumunog ang alarm habang may kausap ang iba sa telepono. "Okay naman po kami. Nasa hall kaming lahat. Okay, mahal na mahal kita," sabi sa kabilang linya. Tahimik, walang nagsasalita. Iyon ang unang tuntuning naisip namin noong nagsimula itong mangyari. Noong nag-ensayo kami sa gitna ng arawan, walang tunog. Okay lang na i-check ang cellphone kung may message. Magbigay ng mensahe sa bawat isa. Okay lang lahat yun. Huwag lang maingay, sabi ng aming guro. Mahilig ito sa ingay. Kapag may ingay o tunog, ay nangangahulugan na may tao o may buhay. Tiyanek kami ni Sir Andy. Ang bawat isa sa amin, tinapik niya ang aming mga balikat at umalis para makipag-usap sa ibang mga guro. Bumalik muli siya at mahinang bumulong, "I feel you so bad," bago tumungo sa ibang mga guro bilang pakikiramay dahil sa huling 4 na taon nawalan din sila ng isa. Ngayon, baka mas marami pang mawala. Umuungol pa ang bagong lipat na estudyante. Naririnig namin siyang palipat-lipat sa silid-aralan, pabangga-bangga sa mga dingding, mga mesa, kinakatok ang mga bagay na parang isang patay na nabuhay sa makatuwid, parang zombie. Iyan ang ginagawa nilang lahat kapag wala na sa isip at sa tamang wisyo ang katawan ay hindi alam kung ano ang gagawin. Ano man ang kumuha sa kanila ay walang silbi para dito, ayon kay Sir Andy.
Nagte-text kami tungkol sa estudyante na parang sinatian at naging parang zombie. Sa sandaling iyon, katahimikan na kinaroroonan namin ay pinatindi ng makapal na dilim. Pinagmamasdan namin ang patayong glass pane ng pinto habang papalapit ang bagong estudyante sa pisara. Maliit na butil na maputla, kulay abong usok na tumutulo mula sa sulok ng kanyang mga blangkong mata. Sana maging maayos na at bumalik na siya sa dati, sabi ng isang estudyante. Isa sa amin ang nag-text nito at umaasa kaming lahat na hindi ito totoo. Ang dilim ay karaniwang tumatagal ng higit sa 20 minuto. Bumagsak ang katawan ng bagong estudyante sa pinto. Nabasag ang ulo na tumama sa makapal, matigas na salamin, mas malakas pa sa putok ng baril. Pigil ang hininga namin na puno ng nakatatakot na katahimikan dahil sa nasaksihan. Ang bawat bintana ay dumidilim at padilim ng padilim sa labas ng mga bintana. Animoy nakakakilabot na gabi. Ang bagong estudyante ay muling pumasok sa pinto. Ang ulo niya ay tumama muli sa salamin. Isang malalim na daing ang kumawala sa kanya, parang may kung anong nanginginig sa kanya sa pagitan ng mga panga nito. May usok sa likod ng kanyang mga ngipin. Mula rito ay nakikita naming lahat na umiiyak siya. Normal ang luha na pumapatak sa kanyang mga mata. Tigil ang aming hininga. Isang bagong tunog ang sumasabay sa kanyang pag-ungol. Ang mga glass pane ng mga bintana sabay-sabay na nag-vibrate pataas at pababa ng bulwagan. Palakas ng palakas. Nagpapanik na kami. Si Sir Andy ay takot na rin na nakatingin sa may pintuan sa bagong estudyante. Si Miss Reyes ay naglakas loob na lumapit ng dahan-dahan sa bagong estudyante. Gumalaw siya pasulong. Hindi gumagawa ng tunog ng kanyang mga takong. Hinawakan niya ng dahan-dahan ang doorknob. Pinihit ito at mabilis na binuksan ang pinto na may halong kaba. Ang matalim na gilid ng pinto ay tumama sa muka ng bagong estudyante. May basag na tunog. Bumulwak ang dugo. Umagos sa sahig. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot. Dali-daling isinara ni Miss Reyes ang pinto. Kabang-kaba sa nangyari. Samantalang nakikiramdam kami at naghihintay sa sunod na mangyayari. Isang mahinang daing ang bumulalas sa bagong estudyante na animoy naghihingalo. At ramdam mo na napakahina na ng kanyang katawan at halos hindi na marinig ang kanyang boses. Tumigil ang kalampag ng mga bintana. Napapawi na ang gabi at ang dilim ay unti-unti nang nawawala. Sa wakas, bumalik na rin ang sikat ng araw at maghihintay kami. Isang mahinang tunog ng bell ang umibabaw sa hangin. Malinaw sa lahat ang nangyari. Time na po, Sir Andy, wika ng aking mga klase. Pinangunahan ni Sir Andy sa pamamagitan ng mandatory catharsis o pagsasabi at pagsashare ng mga kinatatakutan natin sa buhay bilang isang estudyante.
Ang ilan sa atin ay nagsasalita tungkol sa mga damdamin. Karamihan sa atin ay hindi alam kung ano ang mangyayari. Baka next week na lang ulit mangyari ito. Wika ni Sir Andy. Bye class, see you next week. Nagustuhan mo ang ganitong mga video, paki-share na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.